Hi! Ako nga pala si Alex Canumay at kasama ko ang aking kasamahan na sina Trisha Pihanela at Cherry Tugahan. And we are the Science Educators. At sa araw na ito, samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Upang alamin kung ano nga ba ang mahalagang tungkulin ng pag-asa sa weather monitoring at forecasting. Ano? Tara! Kapag tayo'y tumingin sa langit, kaya ba natin hulaan kung uulan o aaraw? Paano nga ba nalalaman ng pag-asa ang panahon bago ito mangyari? At the end of the lesson, the students should be able to explain the role and functions of Pag-asa in weather monitoring and forecasting in the Philippines, describe the tools and processes used by Pag-asa to collect weather data and produce weather forecasts, explain the importance of Pag-asa, weather forecasts, and warnings in disaster preparedness and everyday decision making. Sa lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng pag-asa? Pag-asa stands for Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ito ay isang ahensya ng gobyerno na tumutulong na magbigay ng weather forecasting, tropical cycle warnings, flood advisory at iba pang impormasyon patungkol sa ating klima. Pero paano nga ba malalaman ng pag-asa kung anong magiging panahon? Ang weather forecasting ay hindi paghuhula. Isa itong scientific process na gumagamit ng iba't ibang instruments at modern technology. Una, gumagamit sila ng weather station na sumusukat ng temperatura, humidity, atmospheric pressure, rainfall at wind speed. Pangalawa ay ang Doppler Weather Radar. Ang radar ang tumutulong upang makita ang lokasyon, direksyon at lakas ng ulan at thunderstorms. Mayroon ding mga weather satellites mula sa kalawakan, nakikita nito ang paggalaw ng mga ulap, bagyo at iba pang weather systems. Pagkatapos makuha ang lahat ng datos, inilalagay ito sa mga computer models na gumagamit ng mathematical equations. Tinatawag itong numerical weather prediction. Dito, ginagawa ang weather forecasting na napapanood natin araw-araw. Pag natapos na ang analysis ng meteorologists, iba't ibang weather products ang inilalabas ng pag-asa. Nagbibigay sila ng forecast kung magiging maaraw, maulan, o maulap. Kapag may bagyo, nagbibigay sila ng tropical cyclone bulletins at tropical cyclone wind signals. May heavy rainfall warning din gamit ang kulay. Green, no immediate threat. Yellow, be aware. Orange, be prepared. And red, take action immediately. Nagbibigay rin sila ng flood advisories upang maiwasan ang panganib. Matapos nating malaman kung paano nga ba tinataya at sinusubaybayan ng pag-asa ang lagay ng panahon, alamin naman natin kung gaano nga ba kahalaga ang tungkulin ng pag-asa. Malaking naitutulong ng pag-asa sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kanilang mga weather forecast at mga babala ay nagsisilbing gabay sa atin upang tayo ay makagawa ng tamang desisyon at makapaghanda sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Halimbawa, ginagamit ng mga magsasaka ang mga weather forecast upang malaman kung kailan ang tamang panahon ng pagtatanim at pag-aani. Maging ang mga mangingisda ay umaasa sa mga babala mula sa pag-asa upang maiwasan ang paglalayag kapag mapanganib ang dagat. Maging ang mga paaralan at lokal na pamahalaan ay umaasa sa mga impormasyon mula sa pag-asa upang makapagpasya kung kinakailangan ang suspensyon o paglikas ng mga residente. Kapag may paparating na bagyo o malakas na pag-ulan, agad na naglalabas ang pag-asa ng mga weather bulletin at mga babala. Dahil dito, nagkakaroon ang mga tao ng mga sapat na oras upang makapaghanda at mabawasan ang pinsala sa kanilang ari-arian at buhay. Kaya naman, mahalagang pakinggan at sundin ang mga opisyal na ulat at babala mula sa pag-asa. Hi! We are the Science Educators! At sa araw na ito, dito nagtatapos ang aming paglalakbay. Stay informed. Stay safe, be prepared. May pag-asa na ba?
Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli!